Nadinig mo na ba ang Baalbek? Para sa karamihan isa lang itong lumang lugar sa Lebanon. Pero sa mga hindi nakakaalam, nandito po ang ilan sa pinakamalalaking bato na ginamit sa napakadaming gusali sa buong mundo noong unang panahon. Mga block ito na kasing bigat ng 10 blue whale at sa isang mabilisang compute lang ay bawat isa ay may bigat na halos 1 o 2,000 tonelada. At ang mas nakakagulat pa, paano sila nakagawa ng mga gusali noon gamit ang mabibigat na batong ito? Paano nila ito naiangat at nailagay ng sobrang eksakto kahit wala pang modernong crane o makinarya noon? Nakakabaliw man pero totoong na-decode na ang misteryo dito. At ang malaking katanungan ay sino? Sino talaga ang taong nakatuklas sa sikreto ng Baalbek? At yan ang ating aalamin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Cracking the Ancient Mystery of Baalbek. Kung may isang lugar sa buong mundo na madalas gamitin ng mga historiador at researchers bilang ebidensya na baka nga may naunang advanced na sibilisasyon na nawala sa kasaysayan, yun ay ang Baalbek sa Lebanon. Isipin mo, may isang block ng bato ang naroon at tinatayang may bigat ito na 1,500 tonelada. Para mas madali mong ma-imagine, mas mabigat pa ito kaysa 10 blue whales na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. At hindi lang iyan, sa mismong templo ng Baalbek makikita ang 3 dambuhalang block ng limestone na kilala bilang Triliton. Bawat isa ay humigit kumulang 900 tonelada ang bigat. Para mas maintindihan natin, kahit ang pinakamalalakas na crane sa ating modernong panahon ay may kakayahan lang bumuhat ng halos 20% lang ng bigat ng mga ito. Pero paano na libu-libong taon na ang nakalipas, ang mga sinaunang tao ay hindi lang nailipat ang mga higanteng batong ito, kundi naiangat pa nila ng 23 feet sa ere at nailagay ng sobrang eksakto. Sukat na parang gumamit ng laser na panukat. Kung ikukumpara sa modernong engineering, ang pinakamalaking batong naiangat gamit ang makinarya ngayon ay nasa 340 tonelada lang. Sa Baalbek, ang mga bato ay halos 4 hanggang 5 beses na mas mabigat. At ang pagkakalagay nito ay may millimeter level precision. Ibig sabihin halos walang puwang kahit particle ng alikabok sa pagitan ng mga bato. Kahit paggamitin natin ang ginagamit sa mga proyekto ng NASA, tulad ng Vehicle Assembly Building Crane na ginagamit para sa mga rocket, hindi pa din nito kayang buhatin ang mga block ng Baalbek. Subukan mong mag-imagine kung gaano kahirap ilipat ang Statue of Liberty. Tapos isipin mo pang 5 ganito ang kakailanganing buhatin at itayo ng sabay-sabay. Ganoon kalupit ang engineering na nasa likod ng Baalbek. Ngunit narito ang tunay na palaisipan. Ang mga Romano na kilalang kilala sa pagiging mayabang pagdating sa kanilang mga konstruksyon at arkitektura ay walang kahit isang dokumento o sulat na nagbabanggit tungkol sa mga batong ito. Tandaan, ito ang parehong sibilisasyon na idinokumento pa ang bawat aqueduct na itinayo nila, pati ang Colosseum at mga arko nila sa Roma. Mahilig silang magyabang sa kanilang mga achievement. Pero pagdating sa Baalbek na tinatawag nilang Heliopolis o lungsod ng araw, wala silang iniwang kahit anong record tungkol sa mga dambuhalang batong pundasyon. Ang katahimikan na ito ay nakakaalarma dahil kung sila nga ang gumawa, bakit wala man lang kahit anong records? Isa lang ang lohikal na tanong dito. Baka nga nang dumating ang mga Romano sa lugar, naroon na ang mga bato at posibleng itinayo lang nila ang kanilang mga templo sa ibabaw ng pundasyong mas matanda pa kaysa kanila. Para bang nagtayo ka ng modernong skyscraper sa ibabaw ng isang sinaunang estrukturang hindi mo alam kung sino ang orihinal na gumawa. Kaya naman maraming historiador at researchers ang nahati sa opinyon. May ilan na nagsasabing ito ay hindi gawa ng mga Romano, kundi ng mas naunang sibilisasyon na nagkaroon ng mga teknik at kaalaman na tuluyan ng nawala sa kasaysayan. Ito ang dahilan kung bakit ang Baalbek ay hindi lang simpleng archaeological site, kundi isa sa pinakamalalaking debat sa larangan ng kasaysayan at engineering. Kung tutuusin, halos lahat ng aspeto ng Baalbek ay isang malaking hamon sa kung ano ang alam natin tungkol sa sinaunang konstruksyon. Hindi ito maipapaliwanag ng simpleng paglalagay ng mga bato gamit ang mga kahoy na roller o simpleng manpower lang. Kahit ang modernong makinarya ay hirap ipaliwanag kung paano ito naisagawa. Ang 3 pangunahing block, kilala bilang Triliton, ay may sukat na 62 talampakan ng haba
14 na talampakan ng taas at 12 talampakan ng lapad. Ang bawat isa ay may bigat na aabot mula 800 tonelada pataas. At ang mas nakakabigla, hindi lang basta nakapatong ang mga ito sa lupa. Ang mga ito ay nakalagay ng 23 feet sa taas at pinagdikit na walang halos kahit anong siwang. Kaya nga hanggang ngayon bawat engineer, historian at archaeologist na bumibisita rito ay napapailing at napapaisip. Paano kaya nagawa ito? At higit sa lahat, bakit nila pinili ang mga batong ganito kalaki? Bakit hindi na lang gumamit ng mas maliliit at mas madaling buhatin? Ano ang nagtulak sa kanila para gawin ang isang bagay na tila imposible kahit sa panahon natin ngayon? Ang Baalbek ay hindi lang basta tanong ng kasaysayan. Ito ay patunay na minsan, ang ating mga ninuno ay gumawa ng mga bagay na lampas sa ating imahinasyon at pag-unawa. Fact or myth? Kung may isang tanong na paulit-ulit lumulutang tungkol sa Baalbek, ito ay simple pero nakakayanig. Sino nga ba ang tunay na nagtayo nito? Dahil sa sobrang laki at bigat ng mga batong ginamit, hindi nakakapagtaka na nagbunga ito ng samut-saring teorya. Mula sa mga alamat ng higante, hanggang sa mga kwento ng mga nilalang na galing umano sa ibang mundo. Sa mga sinaunang paniniwala, sinasabing si Cain, ang anak ni Adan na isinumpa ng Diyos, ang nagpagala-gala at tag-utos na itayo ang templo sa Baalbek. Mayroon ding alamat na si Nimrod, ang hari na nauugnay sa Tower of Babel, ay gumamit ng mga Nephilim o mga higanting binanggit sa sinaunang kasulatan para buhatin at ilagay ang mga dambuhalang batong ito. Para sa iba naman, malinaw na pahiwatig ito ng presensya ng mga misteryosong nilalang na hindi natin lubos na kilala. Pero sa modernong panahon, mas naging matunog ang teoryang may halong science fiction. Ito ang tinatawag na Ancient Alien Hypothesis. Ayon sa mga manunulat tulad ni Graham Hancock at Zecharia Sitchin, imposibleng magawa ng sinaunang tao ang ganitong klaseng konstruksyon gamit lamang ang kanilang simpleng kagamitan. Kaya ang paliwanag umano, may mas advanced na sibilisasyon o kaya'y mga dayuhang nilalang mula sa kalawakan na nagturo o tumulong sa kanila. May mga nag-ugnay pa nito sa mga Anunnaki mula sa mitolohiyang Mesopotamian, mga Diyos o nilalang na sinasabing nagdala ng kaalaman sa sangkatauhan. Ngayon kung ganito kabigat at kalaki ang mga bato, paano naman ito tinitingnan ng mga skeptiko o siyentipiko? Para sa kanila, hindi kailangang lumipad ang imahinasyon hanggang outer space. Ayon sa mga arkeologo, pwedeng sobrang hirap lang talaga ng ginawa pero hindi imposible. Ang mga Romano, halimbawa, ay kilalang henyo sa engineering. Meron silang mga crane, pulley system, malalaking capstan at kahoy na gulong na kaya nang buhatin ang mabibigat na bato kahit hindi kasing bigat ng nasa Baalbek. Kapag tiningnan mo ng malapitan ng mga bato roon, makikita ang mga bakas ng piko at pangkarve, patunay na kamay ng tao ang gumawa. May mga eksperimento na ring isinagawa ng mga tinatawag na experimental archaeologists. Gumamit sila ng tradisyonal na teknik at ipinakita na posibleng ang ilipat ang mga malalaking bato gamit ang tamang koordinasyon at organisadong lakas pisikal ng maraming tao. Ngunit kahit ganoon, may limitasyon pa rin. Ang pinakamalakas na crane ng mga Romano ay kayang magbuhat ng 6 na tonelada lamang, samantalang ang pinakamalaking bato sa Baalbek ay tumitimbang ng higit 800 tonelada. Dito nagsisimula ang problema, sobrang layo ng agwat sa kakayahan ng teknolohiya ng mga Romano. Kaya naman nananatili ang puwang para sa mga extraordinary theories. Kung ang paliwanag ng agham ay tila bitin, mas madaling kapitan ng mga tao ang mga paliwanag na may halong hiwaga. Tulad ng sabi ng pilosopong si Daniel Dennett, kapag kulang ang imahinasyon ng tao sa kung ano ang posibleng gawin ng kapwa-tao, mas madali silang kumapit sa supernatural na paliwanag. At dito nakapwesto ang Baalbek. Sa pagitan ng dokumentadong kasaysayan at mga alamat na hindi mapapawi, wala kasing detalyadong record mula sa mga sinaunang panahon kung sino ang nag-utos o kung paano inorganisa ang konstruksyon. Ang katahimikan na yon ang nagbigay ng espasyo para sa lahat ng klase ng haka-haka. Para sa ilan, patunay ito ng nawalang sibilisasyong mas advanced pa kaysa alam natin ngayon. Para naman sa iba, malinaw itong ebidensya ng kontak sa mga nilalang mula sa labas ng mundo. Ngunit para sa mga siyentipiko, ito ay isang monumento ng husay at talino ng sinaunang tao. Isang pambihirang tagumpay na kahit ngayon ay mahirap pa ring intindihin. At marahil iyon mismo ang totoong hiwaga ng Baalbek. Hindi lang ito tungkol sa mga batong mahirap buhatin. Ito ay isang paalala kung gaano kalawak ang tanong na ano ang kaya ng tao.
at kung paanong ang isang lugar ay pwedeng sabay na magsilbing inspirasyon ng agham at gasolina ng alamat. Modern investigations and findings. Matagal nang pinag-uusapan ang Baalbek dahil sa dambuhalang mga bato nito, pero sa mga modernong paghuhukay at pag-aaral, mas lumalim pa ang hiwaga. Hindi na lang tanong ng paano nila ito ginawa, kundi sino at kailan ito unang itinayo. Noong 1898, bumisita si Kaiser Wilhelm II ng Germany sa lugar. Ang simpleng pagbisita ng isang emperador ang nagsindi ng interes na nagbunga ng malawakang archaeological excavation mula 1899 hanggang 1904. Dito nagsimulang lumabas ang mas malalalim na ebidensya. Natuklasan nila na may mga bakas ng pamumuhay sa Baalbek na umaabot pa sa panahon ng Neolithic. Ibig sabihin, may mga tao nang naninirahan dito higit 10,000 taon na ang nakalipas. Mas matagal pa bago dumating ang mga Romano. Ibig sabihin ang mga batong pundasyon at ang tinatawag na triliton ay maaring nakatayo na roon bago pa man tuluyang nasakop ng Roma. Kaya nga walang nakasulat na record ang mga Romano tungkol sa pagtayo ng mga batong iyon. Dahil malamang inabutan na lang nila itong nakatayo at ginamit bilang base ng kanilang mga templo. Lumipas ang mga dekada at dumating ang 2004, nagsama ang German Archaeological Institute at ang Lebanese University para muling pag-aralan ang mga sinaunang quarry kung saan kinuha ang mga bato. Doon natuklasan ang mga piraso ng Persian pottery na may nakaukit na cuneiform writing na nagmula pa noong ika-6 hanggang ika-4 na siglo BCE. Ang tanong, posible bang ang mga Persians ang nagpasimula ng malalaking estrukturang ito? May kapasidad silang mag-organisa at magtayo ng malalaking proyekto, pero wala silang record na nagsasabing sila nga ang nagtayo ng Baalbek. Bukod pa roon, walang ibang lugar na natuklasan na nagpapakita na kaya nilang gumalaw ng bato kasing bigat ng nasa Baalbek. Ang mga istrukturang kilala nila, tulad ng sa Persepolis, gumamit ng mas maliliit na blok, karaniwang mula 1 hanggang 20 tonelada. Malayo ito sa higit 1,000 tonelada na bigat ng mga bato sa Baalbek. Kaya nananatili ang tanong, kung hindi ang Persians, sino? Isa pang mahalagang tuklas ay ng pag-aralan ni Margaret Banes, isang German researcher, kung paano kinutol ang mga dambuhalang bato. Napansin niya na ginamit ng mga sinaunang tagabuo ang mga natural na fissures ng bato para hiwain ito ng mas madali. Napakatalino ng teknika, nakakapaghiwa sila ng napakalalaking blok nang hindi ito napipinsala. At nakapagtataka, ang parehong pamamaraan ay makikita rin sa ibang proyektong Romano gaya ng Pont du Gard Aqueduct sa France. Pero hindi dito nagtapos ang hiwaga. Sa mismong sahig ng Baalbek, natagpuan ang mga blueprint na inukit direkta sa bato. Isipin mo yun, mga floor plan at disenyo na literal na nakaukit sa sahig ng templo. Ayon sa mga German excavation noong early 1900s, ito ay mga detalyadong plano ng hexagonal courtyard na halos parang engineering drawing na may eksaktong sukat. Patunay ito na hindi lamang basta magagaling na mason ang nagtayo nito, kundi tunay na master planners na may sistematikong proseso. At heto ang pinakamagugulat ka. Nang pag-aralan ng Podium 1, ang pundasyong kinatatayuan ng 6 na higanting haligi, natuklasan na ang disenyo at paraan ng pagkakagawa nito ay halos eksaktong kapareho ng Herodian architecture sa Jerusalem. Pareho ang estilo ng paglalagay ng mga bato, pareho ang pattern ng mga margin, at maging ang taas ng bawat patong ng bato ay tugma. Napaka-spesipiko ng pagkakatulad na mahirap sabihing aksidente lang. Ang lahat ng ito ay nagdadagdag sa komplikadong larawan ng Baalbek. Mula sa panahon ng Neolithic dumaan sa mga Persians hanggang sa mga Romano at Herodian, tila bawat sibilisasyon ay may kontribusyon. Pero walang malinaw na sagot kung sino talaga ang unang nagtayo ng mga dambuhalang pundasyon. Kaya ngayon higit 1 siglo na mula nang magsimula ang modernong investigasyon, nananatili pa rin ang parehong tanong. Sino ang may kakayahan na mag-angat at magpatong ng batong halos imposibleng buhatin? At bakit nila ginawa ito? Baalbek sa iba't ibang sibilisasyon. Noong 1984, opisyal na kinilala ng UNESCO ang Baalbek bilang isang World Heritage Site. Simula noon naging simbolo ito ng hindi matatawarang halaga ng sinaunang engineering at kasaysayan ng tao. Pero ang katotohanan, libu-libong taon na itong hinahangaan at pinapahalagahan ng iba't ibang sibilisasyon. Ang kasaysayan ng Baalbek ay umaabot ng higit 11,000 taon. Ibig sabihin bago pa naitayo ang mga piramid ng Egypt, mayroon ng mga naninirahan sa lugar na iyon. Ang mga unang pamayanan noong Neolithic period ay pumili ng mataas na hill na iyon bilang tirahan, marahil dahil sa natural spring na nasa paligid nito.
isang saganang pinagkukunan ng tubig na pinaniniwala ang sagrado at pinagmulan ng pangalan nitong Baal Neb na nangangahulugang Panginoon ng Bukal. Pagsapit ng 3,200 BCE, dumating ang mga Phoenicians. Sa ilalim nila naging banal na dambana ang lugar. Itinayo nila ang malalaking templo para kina Baal Hadad, ang Diyos ng langit at pagkamayabong, at Atargatis, ang Diyosa ng pag-ibig at pagiging ina. Ang mga manlalakbay mula sa iba't ibang bahagi ng sinaunang mundo ay pumupunta roon upang mag-alay at manalangin. Sa ilalim ng Romanong templo ni Jupiter, may mga natitirang bakas pa rin ng Phoenician sa templong iyon, patunay ng kanilang sagradong impluwensya. Ngunit dito na nagsimulang lumitaw ang mas malaking palaisipan. Pinaniniwalaan ng ilang scholar na ang mga dambuhalang bato na bumubuo sa Triliton at sa kanlurang pader ng site ay maaring nagmula pa sa panahon ng mga Phoenician. Kung totoo ito, nangangahulugan na 5,000 taon na ang nakalilipas. May mga tao nang naglipat at nagpatong ng mga batong may bigat na higit 1,000 tonelada. Isang gawaing mahirap pa ring ipaliwanag kahit sa modernong panahon. Pagsapit ng 334 BCE, dumating si Alexander the Great at isinama ang Baalbek sa kanyang nasasakupan. Pinalitan niya ang pangalan nito bilang Heliopolis o Lungsod ng Araw at nagbigay ng bagong kahulugan sa lugar bilang sentro ng kapangyarihan at relihiyon. Ngunit ang pinakadramatikong pagbabago ay dumating kasama ng mga Romano. Una itong nasakop ni Pompey the Great noong 64 BCE, sinundan ni Julius Caesar noong 47 BCE, hanggang sa opisyal na gawing kolonya ni Emperor Augustus ang Baalbek noong 16 BCE. Sa ilalim ng Roma, pinalawak nila ang templo, pinagsanib ang kanilang Diyos na si Jupiter at ang lokal na Diyos na si Baal upang likhain ang Diyos na tinawag nilang Jupiter Baal. Dito itinayo ang napakalaking Temple of Jupiter. Kasunod ang Temple of Bacchus na iniutos ni Emperor Antoninus Pius at ang Temple of Venus na itinayo ng Severan Dynasty noong 3 siglo CE. Sa tugatog ng panahon makikita ang mga haliging umaabot sa langit, mga sahig na kumikislap sa araw at libu-libong deboto ang dumadagsa. Ang Baalbek noon ay tila sentro ng espiritual na universe. Ngunit nang dumating ang Kristyanismo, nagbago ang lahat. Noong makonvert si Emperor Constantine sa simula ng ika-4 na siglo CE, tumigil ang konstruksyon. Si Emperor Theodosius ay mas malupit pa. Sinira ang mga altar ng mga pagan na Diyos at ginawang mga simbahan ang mga templo. Ang Temple of Venus ay naging chapel at ang hexagonal courtyard ay ginawang simbahan. Maging si Emperor Justinian ay nag-utos na alisin ang 8 dambuhalang haligi ng Temple of Jupiter at dalhin ito sa Constantinople para palamutian ang Hagia Sophia. Noong 637, nasakop naman ito ng mga Muslim. Ang mga templo ay ginawang kuta, tinawag na Kalat Baalbek o Kastilyo ng Baalbek. At mula noon sunod-sunod na dinastiya, Umayyad, Abbasid, Fatimid at Ayyubid ang nagdagdag ng kani-kanilang estruktura, mga tore, pader at bagong gusali. Unti-unting naging layered cake ng kasaysayan ng lugar kung saan bawat sibilisasyon ay nag-iwan ng marka. Subalit sa lahat ng pagbabagong ito, nananatiling palaisipan ang pinakapundasyon ng lahat. Sino ang unang nagpatayo ng mga dambuhalang batong iyon? Walang ni isa mang sibilisasyon, Phoenician, Griego, Romano o Muslim ang tahasang kumilala na sila ang nag-angat at nagpatong ng mga batong halos imposibleng buhatin. Ang Baalbek kung gayon ay parang entablado na libu-libong taon ang ginagamit ng iba't ibang kaharian, emperador at relihiyon. Pero ang tunay na arkitekto ng mga pundasyong iyon ay nananatiling misteryo. Paano nila naigagalaw ang mga dambuhalang bato? Kung may tanong na paulit-ulit na bumabagabag sa mga historiador at engineer, ito ay ang simpleng tanong pero napakahirap sagutin. Paano nailipat ng mga sinaunang tao ang mga batong may bigat na higit sa 1,000 tonelada? Ang pinakaunang teorya na madalas banggitin ay ang paggamit ng wooden rollers at rampa. Sa papel parang lohikal, ilalagay ang bato sa ibabaw ng mga troso para mag-roll habang hihilahin o itutulak ng daan-daang manggagawa. Sa teorya mababawasan ang friksyon at mas madali itong igalaw. Pero nang subukan ito ng mga modernong eksperimento, agad itong nagresulta sa kapalpakan. Isang kilalang halimbawa ay si Richard Atkinson, isang archaeologist na sinubukang igalaw ang replika ng isang Stonehenge bluestone. Mas maliit na bato kumpara sa mga nasa Baalbek. Pero sa sandaling sinubukan nilang itulak ito pataas, bigla itong dumulas at muntik nang sumablay ang buong operasyon.
Sa iba pang pagsubok, may mga replika ng estatwa na gumulong palayo at nadurog sa lupa. Kung ang mga batong mas maliit ay halos imposible ng kontrolin, paano pa kaya ang mga dambuhalang blok ng Baalbek na daan-daang beses na mas mabigat? Dito naman papasok ang teorya tungkol sa Roman engineering. Walang duda, ang mga Romano ay napakahuhusay sa paglikha ng makinarya. Gumamit sila ng mga crane na may pulley system, winch at tread wheel na kayang buhatin ng ilang toneladang bato. Sa mga proyekto tulad ng mga aqueduct at amphitheater, napatunayan nila ang kanilang talino at disiplina sa konstruksyon. May mga guhit at dokumento pa nga na naglalarawan ng kanilang makinarya gaya ng trispastos, pentaspastos at polispastos, mga crane na pino at mahusay ang disenyo. Ngunit kahit gaano pa sila kahusay, malinaw ang limitasyon. Kahit ang pinakamodernong crane ng mga Romano ay kayang magbuhat ng hanggang 6 na tonelada lamang, samantalang ang mga bato sa Baalbek ay umaabot ng 8 hanggang 1,000 tonelada. Sobra-sobra ang diferensya. Kahit pagsamahin ng 10 o 20 crane, mahirap isipin kung paano nito mailalagay ang isang blok na kasing bigat ng isang jumbo jet at pagkatapos ay iaangat pa ng 20 talampakan at 3 talampakan ang taas. May mga nagsasabi na baka ginawa na mismo sa site ang ilang bato. Sa madaling salita, baka hindi ito inilipat mula sa malayong lugar, kundi hinubog na lang mismo doon kung saan sila nakapwesto ngayon. Posible nga, pero hindi nito maipapaliwanag ang eksaktong pagkakapwesto at perpektong pagkakafit ng mga bato. Tila ba pinlano at isinukat ng napakaingat bago pa man simula ng konstruksyon. Mayroon ding mga teorya tungkol sa capstan system, mga malalaking kahoy na tornilyo o poste na iniikot ng mga tao o hayop para makabuo ng napakalakas na puwersa sa paghila. Ngunit kahit sa mga kalkulasyon ng mga modernong engineer, hindi pa rin ito sapat para itulak ang mga batong ganito kalaki, lalo na sa mabatong lupa at pataas na rampa. Kaya't hanggang ngayon nananatili itong palaisipan. Ang mga eksperimento at teorya ay puro kulang, puro tanong kaysa sagot. Ang mga Romano na kilala sa pagsulat ng halos lahat ng kanilang proyekto ay hindi man lang nabanggit ang triliton o ang mga batong ito. Ang kanilang katahimikan ay parang sinasadyang pagtatago o baka naman simpleng katotohanan. Hindi talaga sila ang gumawa nito. Kaya naman may ilang nagsasabing marahil ay may naunang sibilisasyon bago pa dumating ang mga Romano. Isang kulturang nakapagtayo ng mga estrukturang hindi kayang gawin ng iba. Kung may nawala ngang kaalaman o teknolohiya, ang Baalbek ang isa sa pinakamalaking patunay nito. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na lang basta paano nila ito ginawa, kundi bakit nila pinili ang ganoong paraan. Bakit kailangan pang gumamit ng napakalalaking bato kung maaari namang gumamit ng mas maliliit at mas madaling ilipat? Ano ang dahilan ng ganitong desisyon na tila lumalagpas sa lohika ng praktikal na konstruksyon? At dito na muling lumalalim ang misteryo ng Baalbek, isang palaisipang hanggang ngayon ay walang tiyak na sagot, ngunit patuloy na nagpapahanga at nagpapaisip sa mga eksperto at ordinaryong tao.